posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Cain's Difficulty. Life can be full of difficulties. Life is far from perfect. Maraming kabiguan sa buhay, mga pagkakamali, maraming mga tanong na kuminsan nakamatayan na lang natin ay hindi pa rin nasagot. Isang anak ni Adan ang sobrang hirap ang dinana sa buhay, si Cain. Minsan nakikilala lang natin siya na isang mamamatay tao, pumatay ng kapatid at nawawalan tayo ng simpatya sa kanya dahil sa sobrang pagdidiin sa kanya ng lahat ng mga religious lessons. Subalit siya man tulad ng marami sa atin ay dumanas ang napakaraming hirap at salamat naman sa Diyos sapagkat tumanggap din ng pagpapala ng Panginoon kahit pa nga ganun ang kanyang sinapit. Ang pamagat ng ating pag-aaral, Cain's Difficulty. Mga paghihirap ni Cain. Amang Diyos, salamat sapagkat kayo yung mabuting Diyos sa kabila ng aming mga kakulangan, sa kabila ng aming mga kamalian. Pagpalain mo po kami sa mensahe ng buhay ni Cain at nawa, ito ay magsilbing aral sa aming lahat. Turuan niyo po kami, hipuin, kayo po ang kumilo sa aming kalagitnaan. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Linisin niyo nga po kami upang maging sisidlan ng inyong makapangyarihang salita ang aming puso. At nawa, madakila namin kayo, maitaas ang inyong pangalan at kami naman tumanggap ng pagpapala, pagtutuwid at pagpapalakas. Pinupuri namin kayo. Take over, O God. Lead us. Move among your people. In the name of Jesus, our Lord and Savior, we pray. Genesis 4:1-2. Adam lay with his wife, Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. She said, "With the help of the Lord, I have brought forth a man." Later, she gave birth to his brother, Abel. Kung tutuusin, sa lahat ng mga tao po na ipinanganak in a normal way, itong si Cain ang panganay sa lahat-lahat. Kasi si Adam and Eve, kakaiba naman ang kanilang pagdating dito sa mundo. Ang kauna-unahang isinilang sa kanila ay itong si Cain. Siya ang panganay sa lahat ng anak ni Eva at Adan. Kaya kung tayo yung mga anak ni Eva at Adan, siya ang ating kakuya-kuya-kuyahan, si Cain. Out of paradise, east of Eden, 7 degrees away from God, Cain was born, followed by his brother Abel. Genesis 4:2-5. Now Abel kept flocks and Cain worked the soil. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. But Abel brought fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. So ito pong si Abel, ang kanyang hanap buhay at ang kanyang trabaho sa mundo, mag-alaga ng mga hayop. At ito naman si Cain, magtanim ng mga halaman. So isang sa mga hayop at isa sa mga halaman. At ang dalawang magkapatid na ito ay kapwa, minsan ay nag-alay sa Panginoon. The first recorded offering made by people to God. So si Cain na naman ang nauna, siya ang kauna-unahang gumawa ng offering. Siya ang unang binanggit at siya naman yung panganay at pagkatapos sinundan ni Abel na kapatid niya. Let's take a look at Cain's difficulty because they were many. And this is the first difficulty that is recorded among those who were normally born in the Bible. Also, his offering was the first recorded in the Bible. And his offering was not favored by God. In fact, the offering was rejected. So nagdala siya ng mga gulay-gulay, prutas-prutas, na reject. At nagdala naman ang kanyang kapatid ng mga taba at mga matatabang bahagi ng kinatay na hayop, yun naman ay naging katanggap-tanggap. Cain's difficulty was that his offering was not favored and he did not understand his situation. He did not understand his difficulty. In fact, he did not understand the Lord's point. The Lord did not explain his position. Sinabi lang po sa Scripture, hindi tinanggap, pero hindi pinaliwanag sa kanya o sa atin kung bakit.
Bagamat binanggit sa Hebrews 11:4, sa 1 John 3:12, sa Jude 1:11 ang kasaysayan ni Cain at nag-comment dito itong mga sumulat, pero wala rin namang paliwanag na ibinigay ang mga ito sa nangyaring trahedya sa first offering ever. These verses were uttered much later, after a long, timeless stretch of time, and still without citing the basis for the judgment. Hanggang ngayon, hindi natin lubos na nauunawa. Cain's offering was not favored. That's all we know. Of course, theologians and teachers all over time would try to editorialize and give meaning and make sense out of it, but those are just opinions of Bible scholars and preachers. The Bible is silent about the reason. Kaya meron pong isang side lesson na maaari nating matutunan dito sa istorya ni Cain, that the Bible does not always present simple ideas. Hindi ganun kasimple ang Biblia. Hindi ganun kasimple ang mga ideya dyan at mga itinuturo na pwede mo ilagay sa garapon o kaya sa Tupperware, baunin kahit saan. Hindi ganun kasimple. The Bible does not always present simple problems. And neither does the Bible always present simple solutions. The Bible, like God, can be very complex and cannot be oversimplified into narrow and ordered theology. Sana nga ganun kadali, pero hindi po yan ang totoo. Tulad ng Diyos, ang Biblia po ay masalimuot, hindi simple. Kaya hindi maaari ito na sobrang pasimplihin sa isang maayos na paraan ng pag-aaral, kasi wala naman tayong basihan kung dadagdagan natin o babawasan yung mga nakasulat. At si Solomon, na pinakamarunong na tao sa balat ng lupa at pinagkalooban ng Diyos ang pinakamataas na uri ng karunungan, ang sabi niya sa Ecclesiastes 8:17, "No one can comprehend what goes on under the sun. Despite all his efforts to search it out, man cannot discover its meaning. Even if a wise man claims he knows, he cannot really comprehend it." Yan ang conclusion ni Solomon. Wala namang makauunawa ng lubos sa lahat ng nagaganap sa silong ng langit. Maski pa nga sabihin ng isang marunong na unawaan niya, hindi yun totoo. Meron lang siyang konting naunawaan, subalit napakarami ang kanyang hindi kayang ipaliwanag. O ni hindi kayang isipin, ni hindi mo nga naiisip na may ganung bagay. So Cain's difficulty, he was gravely hurt. Sabi sa Bible, his face was downcast. Yun pong Hebrew word na equivalent ng downcast na ginagamit natin, ang ipinakikita nito yung mukhang nagkalukot-lukot. Yung pong mukhang nagkakatiklop-tiklop bago ka mapahagulgol. Bago ka mapaiyak ng sobra, yung nagkakatiklop-tiklop ang buong mong mukha na parang abaniko, yun ang description ng Bible. Talagang hindi siya makapaniwala sa nangyari, bigong-bigo siya, lungkot na lungkot at nagkatiklop-tiklop ang kanyang mukha. At matapos yun, ang kasunod na feeling, he was gravely angered. Nagalit siya. Hindi tinukoy kung sa kanyang kapatid o kaya ay sa Diyos o pareho, basta siya ay nagalit sapagkat hindi natanggap ang kanyang handog. Genesis 4:6-7. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must master it." Napakataas ng Diyos, napakababa ng tao. Sabi ng Diyos, "Anong pinagmumaktol mo? Ba't ka nagalit? Bakit nagkatiklop-tiklop ang mukha mo? Kung ginagawa mo ba ang tama, hindi ba tatanggapin?" Sabi ganon. Kaya, sabi ganon, mag-ingat ka. Ang kasalanan nakaabang sa'yo. Nasa labas ng pintuan. Paglabas mo, dadakmain ka. Hinahangad ng kasalanan na ikaw ay kubabawan, pero kailangang madaig mo at mapagtagumpayan. So sa kabila po ng hirap ng loob nitong si Cain, meron namang ginhawa na maaaring makita kung bubuksan ng mata. So let's take a look at Cain's comfort. Ano ba ang ginhawa na maaari sanang naging available sa kanya? Sa tanong ng Diyos na, ba't ka nagagalit? Ba't ka nakasimangot? Ibig sabihin, merong isang paraan ng pananaw sa buong nangyari na kung makikita lang sana ni Cain, hindi siya magagalit.
At hindi siya maninimangot. Kaya itinanong ba't pinili mong magalit? Pwede ka namang hindi magalit. Ba't pinili mong manimangot? Pwede namang hindi. Kasi hindi itatanong ng Diyos kung wala namang choice na available. So there was an apparent reason for him not to be angry. An apparent reason for him not to be downcast. So, pwedeng hindi sana ganun ang nangyari. Pero, hindi na naman sinabi kung ano dapat ang ginawa niya at kung anong pwede niyang gawin. Ang sinabi lang, magpakaingat ka. Yang tinahak mong langdas, yang una mong ginawa na nagalit ka, may kasunod yan pag hindi mo pinag-ingatan. Nag-aabang yung kasunod, naghihintay lang ng pagkakadupilas mo at panghihina at may isusunod pa. Siyempre, pag may nauna, mayroong magtatangkang pumangalawa at sumunod pa. Isa pa nga, sabi nga nila. At ganyan ang dapat pag-ingatan ng isang nakagawa ng hindi tama sapagkat ginanahan ang kasalanan, gusto niya may kasunod pa. So there was a way to be accepted by the Lord. Sabi niya, kung ginagawa mo ba yung tama, edi matatanggap yan. And there's a right way available to Cain if only he did it. And now that sin is crouching again at his door, then he must do the right thing the second time around, kung the first time around ay nagkamali na. If you do what is right, will you not be accepted? Cain's comfort was that God said he could master sin. Kaya mo yan, sabi ng Diyos. Yan lang, kaya mo. Kaya lang siyempre, iba naman yung alam ng Diyos, iba yung alam ng tao. May mga tao hindi alam na kaya nila, o kaya hindi malinaw sa kanilang kaya nila. Kaya pinaalalahanan, kaya mo yan. Another interesting aside here is that sin is presented by the Lord as an agent outside of Cain, that Cain could master it. Hindi niya sinabing may kasalanan dyan sa loob ng puso mo na gustong mangyari. Sabi, merong nag-aabang sa'yo sa labas. So it's an outside force that anybody like him could refuse. Sabi, naghihintay ang kasalanan. Sin was not explained or defined. It could be anger towards God. It could be anger towards Abel. Or it could be another evil that could spring from the initial sin, which was anger. So sin, you must note, brothers and sisters, began to have opportunity because anger raged in Cain's heart. Dahil binuksan niya ang puso niya sa galit, sa pagiging galit. Yung galit doon, parang Trojan horse. Nakaabang, laging binubuksan uli yung pinto dahil tagaloob na siya para magpapasok pa siya na iba niyang kamag-anak na kasalanan. Di ba yung mga bahay natin, kung minsan maliliit ang bintana, akala natin hindi na tayo mapapasok ng magnanakaw. Yung pala ang unang papasok, pagkaliit-liit na bata. Pagkatapos bubuksan niya yung pinto, makakapasok ng malalaking kasama niya. So pinapasok ni Cain yung anger, yung ngayong maliit na bagay na yun, maliit pa lang so far, ano? Yun ang magbubukas ng pinto para may pumasok na mas malaki. At yun ang sinabi ng Panginoon, mag-ingat ka, may kasunod, nakaabang, nagbabanta. Sin could become a foothold, the parent or a multiplier of another sin that is impending. Genesis 4:8. Now Cain said to his brother Abel, let's go out to the field. And while they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. So inaya niya yung kapatid. So apparently, nagalit siya sa kapatid. Sapagkat yung dinala ng kapatid, natanggap yung kanya, hindi. Niyaya niya sa bukid at doon niya pinaslang ang kanyang kapatid. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Yung galit mo, may pupuntahan pa yan. Baka akala mo tapos na. Pag hindi mo sinugpo, pinutol, inilibing yan, lalaki yan. Another Cain's difficulty, he did not resolve his situation. He did not contain nor find rest for his agitation. He did not direct his negative feelings and energy in a right and acceptable way, to quote from the Lord. So ang naging kasunod na kasalanan ni Cain, murder. Tandaan nyo, ang pinagmula nito, anger lang. At ang pinagmula ng anger, isang mas simpleng bagay, ang offering niya na reject. So a wrong offering, or a wrong attitude that went with the offering, led to a wrong deed, to be angry, and this sin led to a bigger one, murder. Sin mastered Cain, nabaligtad.
Samantala ang sinabi ng Panginoon, master it. You must master it. Because it is crouching at the door. Nakaabang sa'yo. Yung crouching, yun po yan yung posture ng mga tigre bago tumalon. Nakahanda para tumalon at ikaw ay lapain. Sabi, sin is crouching at your door. It was the opposite of what the Lord prescribed. Well, Cain could have given the right offering and have given the right attitude in his offering. Yun ang una dapat na nangyari. He could have had the right attitude when rejected. Una, hindi natin alam kung ba't na-reject. Pero let's say, ang alam natin, na-reject. May choice pa rin siya. Anong gagawin kong attitude sa pag-reject sa akin? Pwedeng gawin niya attitude na tama, pwedeng gawin niya attitude na wrong. Pinili niya yung wrong attitude. And then, nung nagalit na siya, may choice siya. Pwede niyang patayin si Abel, pwedeng hindi. Ang pinili niya, patayin. It's always a matter of choice. So, kung gusto po nating iwasan ang ganyang mga bagay, ngayon pa man ay baka malimutan pa nating makuha yung leksyon dito, begin with the right attitude when you are making an offering. May offering pala na hindi tinatanggap eh. Nag-offer lang naman pareho. Yung isa natanggap, yung isa hindi. So, chinecheck natin ating sarili, kaya tayo nananalangin bago mag-offering. Lord, nawa, tama ang attitude ko. Tama ang ino-offer ko, hindi ka ma-offend. Kasi na-offend pala ang Diyos sa ibang offerings, no? Ayaw niya. Kahit sa biglang tingin at sa pananaw sa labas ay okay lang, may ibang hinahanap ang Diyos. Kung ano man yun, I cannot tell you. Kasi hindi nga sinabi sa atin kung bakit ni-reject yung kay Cain eh. Kailangan yan between you and God. Pakipag-ayos. Lord, mag-offering po ako, tanggapin nyo, katanggap-tanggap ba? Tama ba offering ko? Tama ba yung attitude ko? And everything. Yan ang pinagsimulan ng first murder. Hindi natanggap yung offering. Genesis 4, 9-12. Then the Lord said to Cain, where is your brother Abel? I don't know, he replied. Am I my brother's keeper? The Lord said, what have you done? Listen, your brother's blood cries out to me from the ground. Now, you are under a curse. Ako, sumama ang kalagayan. Sumpa na ngayon ang pinag-uusapan. Now you are under a curse and driven from the ground, which opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you work the ground, it will no longer yield its crops for you. You will be a restless wanderer on the earth. So balik tayo sa Cain's difficulty. 5 na yung napag-usapan natin kanina. At na-interrupt ng Cain's comfort. Balik tayo sa difficulty. He was made to pay dearly for his sin. The Lord held Cain to account. Kailangan may accounting. Sabi, nasa na kapatid mo? Eh, malay ko ba? Sabi niya, ako ba ang tagapag-alaga noon? Yaya ba ako? Ako bang may pananagot na sa kanya? Sabi, alam mong ginawa mo? Sumisigaw, umiiyak ang lupa na tumanggap ng dugo ng kapatid mo. Humihingi ng katarungan. Ganon. Mula ngayon, yung lupa na pinagtatrabahuhan mo, remember, farmer siya? Doon ang gagaling ang kanyang ikinabubuhay. At alam nyo, yung hanap buhay, hindi lang para may kainin. Yun din ako minsan nagbibigay sa'yo ng value, prestige, honor, dignity, kung anong ginagawa mo sa buhay. Doon ang gagaling ang lahat-lahat niya. Sabi, re-rejectin ka na rin ng lupa. Pag nagtanim ka, wala nang bubunga, wala nang tutubo. Kaya hindi ka na pwedeng mag-agriculturist. Aalis ka sa garden na ito. Actually, gilid-gilid na nga lang ng Eden yun ng paradise, dahil napalayas na yung mga magulang niya. Remember, just 1 generation ago, yung mga magulang napalayas doon sa gitna ng paraiso, napunta na sila sa suburbs, metro, paradise na sila, wala na sila doon sa city center. No? Ngayon, doon na lang nga nalagay itong mga anak, pinapalayas pa doon ngayon si Cain. Sabi nga, wala kang magiging lupa. Alam nyo ba ibig sabihin sa magsasaka na wala siyang lupa? Kasi siya magtatanim sa libag niya? Wala. Kaya mga violence sa kasaysayan natin, agrarian in origin and form. Kasi yung mga magsasaka, nagigipit. Wala mapagtaniman. No? Yun ang mangyayari sa kanya. Cain lied to the Lord. Sabi niya, malay ko kung nasa ng kapatid ko, alam naman natin na pinatay niya. At maaaring ibinaon pa niya. So yung lupa, tumanggap ng dugo at ng katawan ng pinatay niya. So yung lupa na yun ngayon, hindi na magbibigay sa kanya ng blessing. Ginawa niyang libingan yung lupa
Yun ang unang-unang nalibing na tao, yung kapatid niya, sa halip na yung lupa ay pinanggagalingan ng buhay. At nagtanong pa siya ng self-answering question, am I my brother's keeper? Lalong nabaon ang kalagayan niya. Dahil ang totoo, ang answer doon ay yes, you are your brother's keeper. So Cain was placed under a curse. Isang sumpa ang binitawan sa kanya. And Cain was driven from the ground. His life, his fortune suffered a reversal. And fast forward to today, mga kapatid, kung meron sa atin at wala. Suffering from a reversal of fortune, meron tayong mahalagang matututunan sa buhay ni Cain. Genesis 4:13-16. Cain said to the Lord, my punishment is more than I can bear. Today you are driving me from the land, and I will be hidden from your presence. I will be a restless wanderer on the earth, and whoever finds me will kill me. But the Lord said, no, not so. If anyone kills Cain, he will suffer vengeance 7 times over. Then the Lord put a mark on Cain so that no one who found him would kill him. So Cain went out from the Lord's presence and lived in the land of Nod, east of Eden. Nagtataka ko kung ba't lahat ng mga pinapalayas eastward. No? Di ba sila Adam and Eve then they were driven east. Ngayon siya further east. Going back to Cain's difficulty, he couldn't bear the punishment. Sobra naman. Mawawalay siya sa lupa, mawawalay sa kanyang mga magulang, mawawalay sa kanyang kilala at kinagis ng mundo. At pang-apat na comfort na to, the Lord gave him protection, more or less. Sabi kasi ni Cain, paano po yan? Nakapatay ako. Malalaman ng mga taong pupuntahan ko na nakapatay ako. Gaganti sila, papatayin din nila ako. O baka namang problema na naman kayo kung sino yung mga tao na yon, saan sila galing. Kahit kayo mangisay ng kapo-problema, di nyo malulutas dahil hindi sinabi sa Bible. So, tanggapin nyo na lang na may tao doon sa bandaron. Saan man sila nagmula, problema yun ng Diyos. Kasi hindi niya ipinaliwanag. Kahit mag-away-away lahat ng teologyan, ang ending pa rin, hindi pa rin natin yan malalaman. So, huwag nyo nalang alamin. Marami naman pwedeng malaman yun na lang ang pagtuunan nyo ng pansin. Ako rin, marami ng oras na nasayang kahahanap kung saan galing ang mga yan ngayon, kung Bible-based ka, wala ka naman basis, di manahimik ka. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang pag-aaral ng Biblia hindi simple. Pag sobrang sinisimplify ng teacher, hindi ganun yun. When the Bible is silent, we should be silent. When the Bible has 2 answers, there must be 2. Hindi ka lang pipili. So pag sinabing, pwedeng immersion, pwedeng wisik, parehong may verse, tanggapin mo pareho. Huwag mo kayo makapag-away para dito, aawayin mo yung verse din yun Tanggapin mo lang. Ang maganda lang nun, pumili ka, saan ka ba dito, o doon, o sa gitna ka, kasi may choice ka. Hindi naman kasi laging isang punto lang yung katotohanan, kumistan 3 points, 4, kahit alin doon, nandun din, tama rin. Kaya hindi ka dapat judgmental doon sa tumutungtong sa A, tumungtong ka sa C, kasi meron namang A, B, C, D na choices Hindi ganun kasimple ang Christianity. So sabi naman ng Diyos, para hindi ka nila patayin, tatatakan kita sa noo. Naging Bombay ngayon itong si Cain. Tanda yan na hindi ka dapat patayin. Ang sino man papatay sa iyo, 7 beses na parusa ang kanyang aabutin. So ano yung comfort dito ni Cain? Kahit siya pinalayas ng Diyos from His presence, hindi naman talaga siya itinakwil, binigyan pa rin siya ng protection. Binigyan pa rin siya ng pagmamahal, kalinga. Kahit hindi na yun yung perfect. Yung perfect love, ibinigay na kila Adam Nabawasan na, napalayas. Yung kanya ngayon, 3rd class na. Pero meron pa rin. Alam niyo ang pag-ibig ng Diyos, kahit anong gawin mo, hindi na uubos. Salamat na lang. Kasi hindi tayo nawawala, nasisiro ng pagtatangi at pagmamahal ng Diyos kahit hindi tayo bagay. Iyan ang lumulutang na napakagandang karakter ng Diyos. Bagamat hindi natin maunawaan, kung may finavor siya at hindi, ang tingnan na lang natin, kahit yung hindi niya finavor, pinrotect pa rin. Hindi pwedeng wala siyang natitirang pag-ibig sa kanyang mga anak, sa kanyang mga nilikhang tao. Kahit pa nga naging mamamatay tao itong si Cain. Ano bang krimen ang pwede nyo pang gawing mas malala kaysa pumatay? Pero binigyan pa rin ng proteksyon. So nakikita nyo dapat ang pananaw natin kahit sa mga bilanggo. Guilty man o hindi guilty, kasi marami nga hindi guilty, nakakulong
Dahil siguro yung nakuhang abogado, laging absent nung nag-aaral, hindi siya na-defend mabuti. Okay? So ano ngayon ang nangyari? Kahit anong kalagayan natin, ang Diyos nandun pa rin. Huwag nyo kahit kailan sasabihin, iniiwan kayo ng Diyos. Pinalayas na nga ito pero hindi itinakwil. Pinaalis lang dun sa sobrang gracious position dahil siya na rin ang may kagagawan, lalong-lalo ng mga pangalawa at pangatlo niyang offenses. Itong kayo naman, nagkaasawa pa. Genesis 4:17-22, huwag niyong itatanong sa akin kung saan galing yung asawa. Cain lay with his wife, and she became pregnant and gave birth to Enoch. Cain was then building a city. Talk about recovery. Nagkaasawa, gumagawa pa ng lungsod, and he named it after his son Enoch. To Enoch was born Irad, and Irad was the father of Mehujael, and Mehujael was the father of Methusael, and Methusael was the father of Lamech. Lamech married two women, one named Ada, and the other Zillah. Huwag niyo na naman kung tanungin, ba't dalawa asawa? Basta dalawa nakalagay dyan. Adad gave birth to Jabal. He was the father of those who live in tents and raise livestock. His brother's name was Jubal. He was the father of all who played the harp and flute. Zillah also had a son, Tubal-Cain, who forged all kinds of tools out of bronze and iron. Tubal-Cain's sister was Naamah. Huwag niyo pa problemahin ang pronunciation ng mga Bible names. Especially Hebrew names. Pronounce it the Tagalog way, it's more correct than the American way. Than the English way. Kasi yung lingwahe ng mga Hebrew, mas kamag-anak ng Tagalog. Mas malapit sa Tagalog kaysa Ingles. So, kung tingin nyo, ganitong pronunciation sa Tagalog yan, yun na lang i-pronounce yun na, huwag na kayo ma-insecure. Basta ang mahalaga, kamukha ng tunog. So, si Cain nagkaasawa pa, at naging kalololololololoha ni Jabal. The great-great-great-great-grandfather of Jabal, the father of those who lived in tents and raised livestock. In other words, Jabal is the father of all agriculturists. Kay horticulture o animal husbandry or whatever or food processing, siya ang kalolololoha ng mga ito. Siya ang nag-develop ng industriya at ng karunungan na ito. Jubal, the father of those who played the harp and flute. So si Jabal, si Jubal, lahat naman ng musicians, artists, itong kalolololohan, si Jubal. Siya ang nag-develop ng arts. Then Tubal-Cain, the father of those who forge all kinds of tools of bronze and iron. Siya yung craftsman, technician, industrialist, engineer. So lahat ng nasa ganyang mga uri ng profesyon, yan yung kalolololohan nyo, si Tubal-Cain. Anong ibig sabihin lang? Mga kapatid, luminga kayo. Mga anak tayo ni Cain. Kasi si Abel namatay na, hindi siya nagkaanak. Okay? So kung siya man ay sinisisi-sisi nyo, huwag niyong kakalimutan. Siya ay ating magulang. Anong katotohanan noon? Na may nananalaytay sa din yung ugat at sakin na dugo ni Cain. Kaya huwag tayong masyadong mapagmataas at mayabang kung sakali mang tama ang pamumuhay natin dahil hindi mo alam kung bukas madapa ka. Hindi mo alam kung kailan ka naman naway hindi mangyari. Pero kung nangyari sa second generation pa lang from God, ikayang 1,000 generasyon na tayo. Kahalo-halo na yung mga dugot kung ano-ano na. Kaya ang tao, ligaw. Ang tao, napakadali magkasala. Kababasa lang ng Biblia. Kung ano-ano na ang naiisip. Sapagkat nananalaytay sa dugo natin, ang dugo ng mga ninuno nating nagkamali. But Cain's comfort was that he found life after death. Ano yon? Para na siyang namatay nawala na siya sa kanyang lupain, nawala sa kanyang kamag-anak, pero nagkaroon pa ng maraming anak at very productive. They built a city and they built the industries and the arts. So, he found immortality through his sons, through progeny. Nung Old Testament po, hindi malinaw sa mga tao yung konsepto ng life after death. Para sa kanila, eternal life means magkakaroon ako ng mga anak at sa pamamagitan nila, patuloy ako mabubuhay habang panahon. O kung hindi man anak sa laman, magkakaroon ako ng mga disipulo, magkakaroon ako ng mga pupilo na ang aking kaisipan ay malilipat sa kanila at ililipat nila sa mga salin-saling mga lahi, nagiging immortal yung tao.
Let's go back to Cain's difficulty, because Cain's difficulty is also our difficulty. Sa totoo lang, hindi naman si Cain lang ang pinag-uusapan natin, kundi tayo. Like Cain, some of us seem not to be favored. Gaano karami sa atin ngayon, hindi kayo napapaboran, hindi kayo paborito. No? Sa inyong pamilya, laging may ibang paborito, pero hindi kayo yon. Ang mga damit ng ate mo o ng kapatid mong bunso, lace, ikaw, lona. O kaya mga tarpaulin na nirecycle mula noong eleksyon. No? Ang underwear ng kapatid mo satin. Sa'yo, katsa. May nakalagay pang Victoria's Sugar. Nararamdaman nyo ba yun? Kung bisa para hindi kayo yung paborito sa bahay, hindi kayo yung paborito sa opisina, hindi kayo yung paborito ng langit. No? Tingnan nyo na lang ni Nunong si Cain. Nangyari yun. Like him, some of us may not feel favored in life by the world. And like him, some of us do not understand our predicament. Di natin alam. Nagsisip-sip din naman kayo sa nanay nyo, ba't lagi kayo nasisigawan? Nagbibigay din naman kayo ng attention and love. Bakit pagka yung ibang kapatid yung nagbibigay, appreciated na appreciated? No? Nararamdaman ba natin yan? Nagtatrabaho naman kayo, ba't yung ginagawa nyo ayaw dumami? Yung ginagawa ng iba, dami ng dami. Nagsisikap naman kayo, pero bakit parang walang bunga? We can be like Cain. And like Cain, some of us can be gravely hurt and frustrated. Iniisip natin, pinagtakloban tayo ng langit at lupa. Hindi tayo mahal ng langit. Nakalimutan tayo ng Diyos, etc., etc. Like Cain, some of us can be gravely angered by our circumstance. Nagagalit sa Diyos. Nagagalit sa kapatid na paborito. Nagagalit sa mga maasensong pinsan. Nagagalit sa kapitbahay na malaki ang TV. Nagagalit sa mga beauty queen. Nagagalit sa mga taong kinainggitan. Nagagalit sa kalagayan sa buhay. People can be angry at God, like Cain. But, in case this is your predicament, anong mapapala niyong makipag-away sa langit? Anong mapapala na ang isang mali ay humantong sa isa pa uling pagkakamali at lumala ng lumala hanggang ang maging wakas ay tayo mapalayas? Matapunan ng sumpa. Can a person argue with God? Can a person defy and fight God? Isaiah 45:9. Woe to him who quarrels with his maker, to him who is but a potsherd among the potsherds on the ground. Does the clay say to the potter, "What are you making?" Sino kayo para makipagtunggali sa manlilikha? Pwede bang sabihin ng palayok doon sa gumagawa ng palayok, "Oh, ba't ginaganyan mo ko? Ba't binibilog mo ko? Ba't nilalagay mo ko ng tangkay dyan? O bakit ganyan kalaki ang bunganga ng aking palayok?" Sabi, hindi, palayok ka lang. Kung anong ginawa sa'yo, tanggapin mo, pasalamat ka. Ang inyo pong narinig ay ang unang bahagi. Ang ikalawang bahagi ay maririnig sa susunod na pagsasahimpapawid ng programang Day by Day. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon, PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays, sa mga day-by-day mini-bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Disyembre, gaganapin ito sa December 8, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends.
Maraming kayamanan ang ating bayan, maraming hiyas ang ating lahi na dapat makilala at pahalagahan. Kadalasan meron po tayong parang mababang pagtingin sa ating sarili, sa ating mga ninuno, sa ating mga katutubo, at ito marahil ay dahil lamang sa kulang tayo sa impormasyon o kaalaman, kulang tayo sa pagkilala, kaya hindi natin nakasanayan at kung minsan hindi tayo nagagandahan. Maraming kayamanan ang lahing Pilipino. Dapat na makilala, dapat itanyag, at dapat lang na magamit sa pagsamba sa ating Panginoon tulad din ng lahat ng mga larangan ng mga artes ng ating bayan. Isa na dito, na kayamanan ng bayan ang ulalim. Ang ulalim ay isang epikong paawit ng mga Kalinga. Anang kano de ulalime susu tatong si anang kinungan ako nakampot ko. Ang ulalim ay isang mahabang awit o epiko na nagsasalaysay ng mga pakikipagsapalaran ni Banna, ang bayani ng epiko, at ang kanyang panliligaw kay Laggunawa. Ito ay maririnig sa gabi, sa mga masasayang pagtitipon tulad ng budong o kaya sa mga tahanan bilang pang-aliw at pagkwento sa mga bata ng kasaysayan ng lahi. Awet kad nang ngayon nyo kanda. Ang ulalim ay binubuo ng mararaming kabanata na naglalahad ng katapangan, katalinuhan, kagitingan at kakisigan ng bayani. Ang ulalim ay tulad lamang ng maraming mga epiko ng Pilipinas. Ilan na dito ang Biyag ni Lamang, Darangin, Ambahan at marami pang iba. Anang kano dito nga lipos kulit tongnyat pwedong iso. At ang ulalim ay inaawit. Ang awit ay isang paraan ng pagkanta. Kadalasan sinasabi natin, umawit ka, ibig sabihin kumanta. Ang awit ay isang uri ng pagkanta na parang pakwento na hinahagod ang mga tunog na parang pasyon. Ang pasyon ay isang awit. At ito isang napakatandang uri ng musika sa Pilipinas. Magpahanggang ngayon ang mga makabagong mga awit o musikerong Pilipino kapag sila lumilikha ng mga tunog, kahit hindi nila sinasadya, sila ay napapaawit, humahagod, at ang pag-uri ng pagkanta ay kumukulot-kulot ang mga letra na paraan ng pag-awit ng mga katutubong Pilipino. Kilalanin po natin ang mga awit, ang mga epiko ng ating bayan. Hindi tayo salat sa mayamang kultura. Kulang lang tayo sa pag-aaral at kulang lang tayo sa pagkilala. Kung mahal natin ang Diyos ay dapat mahalin ang bayan na ibinigay sa atin. At ang bayan yan ay ang Pilipinas at ang kulturo ng Pilipinas ay dapat kilalanin, itanyag, mahalin, gamitin sa pagsamba. Ulalim, epiko, hiyas ng lahi, kayamanan ng bayan. Awet kad nang ngayon nyo kanda. Oh Diyos, kayo'y aming pupurihin. Marapat na ito'y aming gawin. Ang inyong gawa sa amin ay namamasdan. Tunay na dapat kang papurihan. O Diyos, kayo'y aming sinasamba.
balita, binabahagi sa mga dukha. Ngunit paano nilang masisilayan ang habag at pag-ibig mo kung hindi mapatutunayan sa aming patotoo? Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan natin na nagmumula sa'yo.
maglingkod at magsilbi. Ang aming pananampalataya patuloy mong palaguin, at sa iyong dakilang biyaya di ka namin bibiguin. Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagbabagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Ano ang kahulugan ng salitang Ginoo? Ang salitang Ginoo, hindi yan equivalent ng Mister lamang. Kasi yung Ginoo, nagmumula yun sa salitang Magginoo. At nung sinaunang panahon sa Pilipinas, yung mga Magginoo, yan yung mga nobles. No? Ibig sabihin, a male person with nobility of spirit. So, tama ang iyong behavior. Ikaw ay magalang sa mga babae, mapagkakatiwalaan, listo ka, marunong ka maghanap buhay, hindi ka umaasa sa iba, hindi ka sumasandal na lang kahit kanino, meron kang independence, fruitfulness, at mapagbigay ka lalo sa mga may sakit, sa mahihirap, sa mga babae at bata, at maging sa iyong kalaban ay gumagamit ka ng kagandahang asal. Yun ang kahulugan ng Maginoo. Kaya napakasarap na matawag kang Ginoo.
mga sinaunang apelyido na hanggang ngayon ay gamit pa? Marami sa mga sinauna nating mga apelyido nagsusurvive, ha? Although na iba yung spelling, na iba yung pronunciation. Katulad niyang Lacan. Lacan means a royal person o kaya isang leader, isang kinitingala sa lipunan. Kaya ang mga apelyido, halimbawa Lacandula, mga malaki ang pwede mong pagbatayan na yan ay mga descendants ni Lacandula. No? Meron naman Lacanilaw, lalo si Lacanilaw noon sa Pampanga, Bulacan, ang mga descendants yan, yung mga naging Lacanilaw. Naiiba kasi yung spelling, hinihispanize nila na puputol tuloy sila sa kanilang pinagmulan na lahi. Kaya mga Lacandula, Lacanilaw, yan ay mga sinaunang mga pangalan, lalong-lalo ng mga nobles, ng mga maharlikang Pilipino. Kaya naman sana kung ang pangalan natin ay mga Maluluyon o kaya ay mga Kalaw, mga Katigbak, Di Maano, huwag nating ibahin yung pronunciation, nagiging Di Malanda, no? Di Mayakyak. Di mayak-yak yan, ibig sabihin, hindi ka pwedeng tapakan, hindi ka pwedeng yak-yakin, no? Hindi ka maano. Ibig sabihin, matigas ka, matapang, hindi ka maano pag naging di maano. Kasi iniiba para mawala yung Tagalog meaning. Nandun nga yung nobility. Kasi ibig sabihin yan, may mga nobles sa mga ninuno.
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!